Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga Bible Apostles, Bible Coordinators, at sa lahat na nais isa sa atin ngayon sa pagninilay natin ng mabuting balita ng salita ng Diyos. No? Ngayon po sisimulan natin itong ating Biblical Spirituality Weekly sa pamamagitan ng pambungad na panalangin na pangungunahan sa atin ni Brother Omeng Mateo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan at sinugo mo po ang iyong salita upang siyang aming maging lakas, gabay, patnubay at liwanag sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang salita mo po ang siyang laging maghari at maging sentro ng aming pamilya upang maghari sa amin ang pag-ibig mo na siyang nagbubuklod sa amin sa pagmamahalan, pagkakaisa, pagkagalangan, pagtutulungan, at pagkasikapan naming mahalin at unawain ang isa't isa. Salamat Panginoon sa salita mo na nagbukas sa aming isip at puso na maglingkod sa iyo ng lubusan, na walang hinahangad, kundi ang mapabuti ang lahat at upang mailapit sa iyo ang mga tao at lubusang ka po naming makilala sa aming Panginoon. Sinasamo din po namin sa pamagitan ng panalangin ng iyong mahal na inang, Birhen Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tawagan natin ang banal na Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Ngayon po ating ipapahayag Kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon po ating ipapahayag ang mabuting balita. Pangungunahan tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Sister Lelani Agoho. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan, puriin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinatanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po tayo ay mananahimik sandali para pagnilayan ang salitang ipinahayag sa atin mula sa mabuting balita. Ako ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Daan may puno ng dilim o ligalig, hindi ako mangangamba. Tungkod mo't pamalo ang siyang gagabay sa akin at sasanggalang tuwina. Ang
pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Sa mainam niyang pastulan. Ngayon po ay ating pagninilayan ang Ebanghelyo para sa darating na linggo. At sa darating na linggo po, ito yung tinatawag na Linggo ng Mabuting Pastol, no? Sunday of the Good Shepherd or Good Shepherd Sunday, no? At ang Ebanghelyo po natin ngayon ay nanggaling sa Ebanghelyo ni San Juan, no? Ika-10 kapitulo, chapter 10, nagsimula siya sa verses 11 to 18, no? Itong Ebanghelyo ni San Juan sa 10th chapter, sa ika-10 kapitulo, may iba pang bahagi, no, na tungkol din sa mabuting pastol. At ayun ay ginagamit sa ibang mga taon, no? At ito po ay napakagandang pagnilayan at sana ay makita natin ngayong gabi sa tulong ng banal na Espiritu ang kahulugan nito sa ating buhay, no? Ngayon po nagsimula si Jesucristo, no, na sinabi niya, ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay iniaalay ang kanyang buhay para sa kanyang kawan, no? Sa kanyang mga tupa, no? Alam po natin na sa lumang tipan pa lang, ipinapakilala na ang Diyos ay mabuting pastol, no? Napakarami pong mga salmo, no? Halimbawa sa Salmo 80, sabi ro na, O Shepherd of Israel, hear us, no? Nagdadasal sila kay Yahweh sa Diyos. Sabi nila, Pastol ng Israel, pakinggan mo kami, no? Sa Psalm 100 naman, pinapakilala rin yung Israel bilang kawan ng Diyos, no? Kaya nga ang relasyon ng bayang Israel at ng Diyos sa lumang tipan ay ginagamit, inilalarawan ng relasyon o ugnayan ng pastol sa kanyang kawan, no? At isang napakagandang salmo, no, na alam nating lahat, yung kaninang pinakinggan nating awit, no, ni Brother Lito Magnaye, ay etong Psalm 23, no, ang mabuting pastol, no, na umaagapay, pumapatnubay sa paglalakbay, no, sa madilim man na landas, nandun itong mabuting pastol upang hindi mapahamak yung kanyang tupa. Pero may isang magandang linya ron na sinabi ron, naghahanda ka ng isang dulang o isang piging sa harapan ng aking mga kaaway, no? No, ibig sabihin na kahit may kaaway siya, nagdiriwang pa rin siya dahil ang Diyos bilang pastol ay naghahanda ng isang bangkete, ng isang dulang, no? At ito ay napakaganda para sa ating lahat na kung makikilala natin talaga ang Diyos, no, bilang ating pastol, totoo may mga problema sa ating buhay, no, parang mga kaaway na dumarating. Pero nga dahil kasama natin yung mabuting pastol, no, pwede pa ring magdiwang, no? Pwede pa ring magdiwang hanggang nga dalin itong tupa sa mabuting pastulan, no, sa luntiang hardin, no? At etong Psalm 23 o yung Salmo 23 ay naglalarawan kung paano pinatnubayan ng Diyos ang bayang Israel, no, mula sa Ehipto, pinalaya sila, naglakad sila sa ilang hanggang makarating sila sa lupang pangako, no? At ito yung luntiang pastulan, no? Kaya nga pinakilala rito ni Jesucristo na itong Diyos ng Israel na itinuturing na pastol ay ngayon ay nasa kanyang katauhan na, no? Sa bagong tipan, si Jesucristo pinakilala niya na yung pagpapakilala ng Diyos, no, sa lumang tipan, no? Kaya nga sinabi niya, ako ang mabuting pastol. Ang ibig sabihin, hindi lang basta pastol, kung hindi isang mabuting pastol. At ano ba yung kahulugan, no, para ipaliwanag itong mabuti, no, bilang pastol?
Mabuti itong pastol dahil ibinibigay niya yung buhay niya sa kanyang kawan. Kaya ngayon sumunod na bersikulo, ito yung contrast, ito yung kabaligtaran, no? Dahil sinabi ni Jesucristo na merong mga bayaran nagbabantay sa tupa pero hindi sila mabuting pastol. Bakit, no? Hireling ang tawag, no? Upahan. Bakit? Kasi wala naman silang pakialam sa tupa, no? Kapag darating na yung panganib, iiwan nila yung kanilang kawan. Ililigtas nila yung kanilang sarili, no? Sabi kapag nakita niyan dumarating na yung lobo, iiwan niya na yung kawan, hahayaan niya, papabayaan niya, no? Kaya nga yung lobo ay pupunta sa kawan, no? Sasaktan yung mga tupa, papangalatin, no? Papangalatin sila. At itong bersikulo na ito, mga kapatid, ay makikita natin sa lumang tipan din, no? Kapag binasa natin yung aklat ni Propeta Ezekiel, no? Chapter 34, lalong-lalo na, pag binasa natin doon, inutusan ng Diyos si Propeta Ezekiel na magbigay ng propesiya sa mga pastol ng Israel. Alam natin itong aklat ni Propeta Ezekiel ay isinulat nung sila ay naitapon na sa Babylonia, no? It was written during the exile. Ibig sabihin, napahamak na yung bayang Israel dahil naligaw na sila, no? Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang culprit o ang dahilan o ang may kasalanan, sinabi rito sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 34 kung babasahin ninyo, ay yung mga pastol ng Israel, no? Na sabi rito, sumpain kayo, mga pastol ng Israel. Bakit? Kasi hindi niyo naman inalagaan yung mga tupa. Yung sarili niyo ang inasikaso ninyo, yung sarili ninyo ang pinakain ninyo. Ang katotohanan pa nga, ginamit niyo yung mga tupa para mabusog kayo. Sabi rito ni Propeta Ezekiel, no? Pinapasabi ni Yahweh, kinukuha niyo yung mga taba, yung karne ng tupa para sa inyo. Pinapatay niyo sila. Yung kanilang mga balahibo, yung mga wool, kinukuha ninyo para damitan ng sarili ninyo. No, para sa gitna ng lamig, meron kayong init sa inyong katawan. Habang nanlalamig naman, yung mga kawan, no, dahil tinanggalan nyo ng balat, dahil ginawa ninyong mga balabal. No? Ngayon, kung titignan natin, sa bayang Israel, ang tinuturing na mga pastol ay yung mga mangangalaga dapat. No? At tatlong institusyon ito ng bayang Israel. Ito yung mga hari, kings, mga pari, no, priest, at mga propeta. Ito yung mga pinagkatiwalaan ni Yahweh, no? Katiwala sila para alagaan yung bayan. Ang problema sa kasaysayan ng Israel, yung mga hari, sila mismo nga yung nagdala sa bayang Israel para mapahamak. Sila yung nagdala ng mga Baal sa bayang Israel. Kahit sa templo ng Jerusalem, naglagay sila ng mga Baal kaya napasamba itong mga mga Israelita sa Diyos-Diyosan. Yung mga propeta naman ng mga panahon na yun ay hindi nagsasalita tungkol kay Yahweh. No, sila ay nagpopropesiya ng mga maling propesiya kaya nga tinawag silang mga bulaang propeta. Yung mga pari din, no, pag binasa natin sa lumang tipan, yung mga pari, hindi naman nila talaga inaalagaan, no, yung spiritual na pangangailangan ng mga tao. Ang kinukuha lang nila ay yung mga alay, no, kaya nga sabi rito ni Propeta Ezekiel, kinukuha niyo yung taba kasi yung taba ng mga tupa, ito dapat yung susunugin, no, para maging handog kay Yahweh. At ito yung unang-unang kinukuha, no, ng mga pari. Kung maaalala ninyo yung dalawang anak ni Eli, no, yung dalawang anak ni Eli, si Eli ay pare, no, sa Shilo. Yung dalawang anak niya ay ganito ang ginagawa kaya itong dalawang anak niya ay pinarusahan, no. Ngayon, kung titignan natin mga kapatid, itong mga pastol ng Israel, pari, hari at propeta, kung maaalala natin, no, nung tayo'y bininyagan, kung maaalala ninyo, nakikiisa na tayo sa misyon o sa ministeryo ni Jesucristo bilang hari, pari at propeta. O kaya nga, itong salitang ito ay malakas din. Maaari natin tingnan yung ating sarili. Naging totoong pastol ba ako? Naging mabuting pastol ba ako? O ang iniisip ko lang ay ang sarili ko? Ginagamit ko yung kawan na ipinagkatiwala sa akin, no, para sa sarili ko lamang kabutihan at kaligayahan. Kasi yung hari,
dapat siya yung maglagay ng kaayusan, no? To put order and to govern. Yung propeta naman, dapat sabihin niya yung katotohanan. Ipahayag yung salita ng Diyos. At yung pari, alam naman natin, yung pari, siya ay namamagitan sa tao papunta sa Diyos, no? Kaya nga, minsan titignan natin, kung ako ay pastol, halimbawa isang ama ng tahanan, isang ina ng tahanan, isang pari ng simbahan, o isang leader sa isang kawan sa parokya, nilalagay ko pa talaga yung kaayusan. No? Concern ba ako? No? Pwede nating sabihin, no? Iniisip ko ba yung kaayusan ng kawan na pinagkatiwala sa akin? No, iniisip ko ba yung kanilang mga pangangailangan kung paano sila matutulungan? O problema lang sila, pabigat lang sila sa akin dahil ang gusto ko lang ay yung kaligayahan ng aking sarili. O kaya naman propeta. O tinawag tayong maging propeta, meron tayong mga kaibigan, kasamahan sa trabaho. Minsan alam na natin sa puso natin na inaanyayahan na tayo, binibigyan tayong inspirasyon ng Diyos na magsalita tungkol sa Kanya sa harapan nila. Maging propeta. No, magbigay ng konsolasyon, magsalita ng katotohanan. Pero minsan napipipi tayo. Kaya nga, yung mga tao na dapat makakarinig ng salita ay napapangalat dahil hindi natin ginawa yung ating tungkulin. Yung pari naman, no? Yung pari ay tagapamagitan lalo na sa pananalangin. No? Marami tayong naririnig, ipagdasal mo ko, pray for me. Minsan naman talaga, sinasabi natin, opo, pagdadasal ko kayo, pero nakakalimutan natin. No? O kaya naman yung pari, para siyang tulay ng tao papunta sa Diyos. No? Minsan, hindi natin nagagampanan ito kasi nakakahadlang pa nga tayo. Nakakahadlang pa nga tayo. Minsan, hindi nakikita ng tao yung Diyos sa atin. No? Kaya nga nahahadlangan sila, hindi natin nagagampanan yung ating pagiging pari. So katulad nung propesiya ni Propeta Ezekiel, no, yung konsekwensya ng hindi pag-aalaga, no, sa kawan ay nangyari dahil nga nagpabaya itong mga pastol. At ito yung malaking salita sa atin, mga kapatid, no? Ngayon, kung itutuloy natin itong ebanghelyo natin, doon sa verse 13, sinabi rito, ang upahan o ang bayaran ay tumatakbo dahil wala siyang pakialam sa mga tupa. Wala siyang pakialam sa mga tupa. No, kaya nga minsan nakakalungkot isipin, no, mga kapatid, marami tayong nakikita, no, halimbawa mga magulang na pinabayaan yung kanilang anak, no, yung ama, no, na mas inuuna pa yung pakikipagbarkada, kung ano-anong ginagawa sa labas, no, at hindi sinasamahan yung anak sa tahanan. No, ito yung tupa, no, ito yung tupa na naliligaw dahil yung ama o yung magpapastol dapat sa kanya ay hindi siya pinatnubayan. Pero pwede nating sabihin na yung pagdating ng kaaway, ng lobo na umaatake sa kawan, pwede nating sabihin na kapag dumarating din yung mga suliranin at problema sa buhay, mabibigat na krus na papasanin. No, minsan, tumatakbo ang tao palayo sa krus. No? Ayaw harapin yung problema. Kaya nga, ayaw harapin yung problema ng pamilya, ayaw harapin yung kahirapan. No? Marami akong naririnig na istorya. Meron din ako mga kakilala na naglalaho na lang sila, iniiwan yung pamilya, bahala na kayo dyan. Bakit? Dahil walang lakas. No? Wala yung puso ng isang pastol na manatili doon. No? Bakit? Kasi sinabi ni Jesucristo, ayaw niyang ibigay yung buhay niya. Yung ayaw ibigay yung buhay, ang ibig sabihin nito, ayaw mamatay sa sarili. Ayaw mamatay sa sarili. No, ibig sabihin, pine-preserve niya yung buhay niya. No, pero kung pagninilayan natin, mga kapatid, ilang beses sinabi ni Jesucristo sa mga ebanghelyo, sabi roon, kung mamahalin mo ang iyong buhay, sariling buhay, mawawala ito. Pero yung mga nagtatakwil ng kanyang sariling buhay, o ibig sabihin na mamatay sa sarili at ibinibigay yung buhay sa iba dahil kay Jesucristo, ito yung nakakatagpo nito. No? Kaya nga itong bayaran, itong upahan, no? Isa lang yung tanging intention niya. Gagawa siya, magbabantay kunyari, no, sa mga kawan, pero wala naman siyang pakialam. Nandun lang siya dahil may nakukuha siya. May nakukuha siya. So magkaiba. Si Jesucristo sabi niya, ako yung mabuting pastol dahil ibinibigay ko yung aking sarili. Yung upahan, iba naman siya. Nandito ako para may makuha para sa aking sarili. So nakikita natin yung contrast. Isang nagbibigay,
palaging nagbibigay, at isa gusto lamang makakuha, no? At ito mga kapatid ay malalim, no? Bakit ba ang tao ay parang nais may kunin para sa kanyang sarili? Ang sabi nila, yung taong palaging nagkukuha, naghahanap para punuan yung kanyang sarili, seeking oneself, sabi sa English, no? O ginagamit yung ibang tao para lumigaya, no? Ano ba yung kulang dito, no? Unang-una, meron siyang parang tinatawag na emptiness, void sa loob, no? Meron siyang malalim na bangin sa loob, kadiliman na umaalingaw-ngaw. No, kaya kailangan niyang palaging punuan iyon sa kung ano-anong bagay. Kaya lahat ng makita niya, tao man o bagay, gusto niyang kunin. No? Ito yung upahan para sa kanyang sarili. No? Pero ang sabi nila, yung isang taong ganito, dahil wala siyang buhay sa loob. Yung isang taong hindi makapagbigay ng buhay, ang katotohanan ay wala siyang buhay sa loob. Wala siyang buhay sa loob. Ngayon, bakit ba nawawala yung buhay ng tao? Buhay siya physical, pero wala siyang buhay sa loob, kaya hindi niya maibigay yung buhay niya. Saan nanggaling ito? Kung maalala ninyo sa Genesis chapter 3, mga kapatid, no? Sabi roon, no, na sabi ni Yahweh, wag ninyong hahawakan yung puno ng the tree of the knowledge of good and evil kasi mamamatay kayo. Mamamatay kayo. Nung hinawakan nila, kinain nila yung bunga, physical, hindi sila namatay, pero may namatay. Ang namatay ay yung relasyon nila sa Diyos, no? Kapag yung Diyos ay wala sa buhay ng tao, buhay siya physical, pero para siyang patay. O patay talaga yung espiritu. Kaya nga merong bangin. At ito yung pinanggagalingan ng isang tao na palaging naghahanap ng kukunin para sa kanyang sarili. Kaya nga, makapagbibigay lang ang tao ng kanyang buhay kapag meron siyang buhay ng Diyos na nasa loob. At ito yung kaibahan, no? Inilagay rito na Jesucristo, yung contrast, no, ng mabuting pastol na nagbibigay at yung upahan na palaging gustong makakuha lang. No? Okay, no? Kaya nga, marami pa sa aklat ng mga propeta, no? Sabi, alimbawa sa Isaiah chapter 56 verse 11, itong mga pastol na pinag-uusapan natin na mga upahan lang para silang mga matatakaw, sakim na aso. No, parang kumain na ng kumain pero hindi pa rin sapat. At ito talaga yung kahungkagan, the deep emptiness ng taong wala sa kanya ang Diyos. No? Kaya nga, nagpatuloy sa Jesucristo. Sabi rito na Jesucristo, ako ang mabuting pastol at nakikilala ko ang aking mga tupa, ang aking kawan, at nakikilala rin nila ako. Ito yung napakaganda mga kapatid, no? Sapagkat itong to know yung makilala, ang ginamit dito sa salitang Griego ay ginosko. Ginosko, sa Hebreyo, ito ay yada. Itong salitang to know, hindi lang ito yung parang nakilala mo sa isipan, intellectually yung isang tao. Malalim ito. Dahil itong salitang to know sa Biblia ay intimate knowledge na tinatawag. Personal, intimate knowledge ng isang tao. No, kadalasan nga, ginagamit ito sa pagitan ng babae at lalaki, no, sa relasyon ng babae at lalaki. No. Halimbawa, nung si Anghel Gabriel ay inanunsyo kay Maria, no, na ipaglilinya si Jesucristo, ang sagot ni Maria, paanong mangyayari ito? Wala akong nakikilalang lalaki. Sabi niya, no? Of course, kilala niya si Jose. Betrothed na nga sila eh. 'Di ba? Pero yung salitang sinabi ni Maria, ibig sabihin, wala pa naman akong karanasan sa lalaki. No? Wala pa akong nakakatalik. No? Wala pa akong intimate knowledge of a man. Sabi niya, how should this be? I do not know any man. Of course, kilala niya si Jose, kilala niya yung ama niya, si Joachim, no? Pero yung maranasan yung tao, makaisa yung tao, ito yung to know, wala pa kay Maria yun. No? Kahit sa aklat ng Genesis nung sinipingan ni Abraham si Sarah, sabi ron, and Abraham knew Sarah. No? Kaya nga itong salitang to know ay ibig sabihin kilala ka dahil bahagi ka ng isang tao. Actually, isa na lang kayo. Yung babae at lalaki, they know each other, no, because of marriage, iisa na sila.
Kaya nung ginamit ito ni Jesucristo dito sa ebanghelyo na to, sabi niya, kilala ko ang aking kawan. No, kabahagi ko sila. I know them intimately. No? At nakikilala nila ako. No? Ngayon, maalam ninyo mga kapatid, sa bayang Israel, totoo rin naman na may mga pagkakataon na yung tupa ay kilalang kilala, no, ng pastol. Meron ngang sa 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 5. Ito yung kapitulo pagkatapos magkasala ni David. Si David, 'di ba? Kinuha niya si Bathsheba at hinayaan niyang mamatay sa digmaan si Uriah. No, kaya nga si Yahweh ay inutusan si propeta Nathan, no? At si propeta Nathan ay nagkwento, sabi ni propeta Nathan, merong dalawang tao, isang mayaman at isang mahirap. Yung mayaman, marami siyang tupa. Yung mahirap, nag-iisa lang yung babaeng tupa niya. At itong babaeng tupa niya ay kasabay niyang kumain, no, kasabay niyang matulog. Itinuturing niya bilang anak. At nangyayari ito talaga sa kultura ng mga pastol, no, na minsan yung tupa nila ay nandoon na sa loob ng bahay, kilalang kilala. No? At sinabi rito ni Nathan, no, yung mayaman nung may dumating na bisita, ang kinuha pa yung nag-iisang tupa nung mahirap. Nagalit si David. Sabi niya, dapat magbayad diyan at parusahan. Sabi ni Nathan, ikaw yang taong yan. Pero hindi lang yun, halimbawa lang yun sa Biblia na may ganung pagkakataon na kilalang kilala ng pastol yung tupa. No, pero talaga, nung nag-mission ako sa Israel, nag-aral ako ron, no? Nag-aral ako sa Bible sa university ron. Marami ron talagang mga pastol at mga tupa, no, sa mga bundok, sa mga grounds, no, at pinapastulan nila, no. Kung ako nagpupunta ako ron, tinitignan ko yung mga tupa nandun sa pastulan, para sa akin pare-parehas lang sila eh. Kulot yung buhok, no, malamlam yung mata, mababagal kumilos, yung tinig nila parang pare-parehas sa akin. Pero alam nyo ba, para sa mga pastol, hindi pare-parehas sila. Bawat isa ay kilala ng pastol. No? Bawat isa ay kilala ng pastol. Tayo, dahil hindi naman tayo pastol, hindi natin makikilala yung mga tupa, pero sila, kilala nila ang bawat isa. Alam nyo ba kung bakit, mga kapatid? Kasi yung pastol, ipinaglilihi pa lang o pinagbubuntis pa lang yung tupa, nandun na sila. Nung ipinanganak yung tupa, nandun na siya. Siya pa yung nag-alis ng balot para makahinga yung tupa. Yung mga unang hakbang ng tupa, nandun yung pastol. Nung unang nadapa na sugatan, nandun yung pastol, ginamot. Nung na-inlove yung tupa, pwede natin sabihin, nagkaroon ng kapartner, andun yung pastol. Nung naligaw yung tupa, nandun yung pastol. Ibig sabihin yung pastol, kilala niya yung tupa. Sabi nga rito ni Jesucristo, I know my sheep, kasi nandun siya simula pa lang hanggang sa huli. Sa buong buhay ng tupa, nandun na yung pastol. At ito mga kapatid, napakaganda sinasabi sa atin ng Panginoon. No? Sinasabi sa atin ng Panginoon, ako ay pastol at kilala kita. Yung bawat isa sa atin, kung titignan tayo ng mga tao rito, no, pare-parehas, baka sabihin nila pare-parehas lang yan, mga naglilingkod sa simbahan. Minsan, no, minsan pare-parehas yung uniforme natin, parang hindi natin na ma-distinguish kung sino yung isa sa isa. No, pero sa mata ng Diyos, bawat isa ay may pagkakakilanlan. Kilala niya. Kasi nandun na siya nung pinaglilihi pa lang tayo. Kaya nga, mawala man yung isa sa atin, agad-agad napapansin ng pastol dahil kilala niya yung bawat isa. No, sabi nga sa Psalm 139, pag binasa ninyo, yung Panginoon daw nandun na siya, nililikha pa lang tayo sa sinapupunan ng ating ina. Kaya mga kapatid, napakaganda nito dahil totoo, kung nakikilala natin ang Diyos ay pastol na nakakakilala talaga sa atin. No? Actually, magkakaroon tayo ng konsolasyon. Alam niya lahat ng kahinaan natin, kasalanan, mga pagbagsak, mga sugat sa kasaysayan, nandun siya. Mawala man tayo, mapapansin niya agad, hahanapin niya agad tayo. Ayun ang mabuting pastol, no? Kaya nga, magpapatuloy tayo, no, na tinalakay natin ng kaunti itong kahulugan, no, ng knowledge, no, ng to know. Okay. Kaya nga, nagpatuloy sa Jesucristo. Sabi niya, as the Father knows me, kung paano nakikilala ako ng Ama at nakikilala ko yung aking Ama,
ibibigay ko ang buhay ko para sa aking mga tupa. Ganun mga kapatid yung lalim nitong ebanghelyo. Dahil nga kilalang kilala tayo ng Diyos, at itong to know, pinag-usapan natin, dahil bahagi tayo ng Diyos, ibibigay niya yung buhay niya sa atin. Ibibigay niya yung buhay niya sa atin. At bakit ba ibibigay na itong pastol yung buhay niya sa tupa? Kasi yung tupa, pwede nating sabihin tayo, kapag naligaw tayo, pwede tayong mapunta sa panganib. At pwede tayong malagay doon sa bingit ng kamatayan. At pwede nating sabihin, sa tuwing tayo ay nagkakasala at lumalayo sa Diyos, nandun na tayo sa bangin. O maaari tayong makulong sa bilangguan ng kasalanan, kailangan may tumubos sa atin. Kailangan may magbayad para sa atin. At ito yung sinasabi ni Jesucristo. No? Kilala ko kayo. Kilala kita. Alam ko naligaw ka. Alam ko hindi mo alam ang iyong ginagawa. Pero dahil kilala kita, bahagi kita. Bahagi ka ng puso ko. Parang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Iiwan ko yung pagka-Diyos. Magiging tao ako. No, para kunin kita doon sa kasalanan kahit pa nga ako ang magbayad. At ito mga kapatid, yung mabuting pastol, no, na kaya nga minsan pag binasa natin yung Luke chapter 15, no, yung talinghaga ng nawawalang tupa, makikita natin, no, na totoo, iiwan ng pastol yung siyam na punsyap at para puntahan yung nag-iisang nawawala, no? Yung nag-iisang nawawala. Kaya nga ito ay para sa ating lahat. Pag sa Lumang Tipan, pag binasa natin sa Isaiah chapter 40, ganun din, no? Isaiah chapter 40, ito na yung pagbabalik ng bayang Israel sa Jerusalem, no? Babalik na sila mula sa Babylonia. Sabi ron, aakayin ko sila dahil nawala sila, naligaw, napunta sa Babylonia dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, katulad ako ng pastol, na ilalagay ko sila sa aking mga balikat. No? At ito yung sinasabi rito. Okay, kaya nga, pagkatapos nito, sabi ni Jesucristo, no, sabi niya, meron akong mga iba pang tupa na wala pa rito sa kawan. Wala pa sila. No? Kaya nga, kailangan kong dalin sila rito sa kawan. Kailangan nilang marinig ang aking tinig, no, para hindi na sila nakahiwalay at magkaroon na lang ng isang kawan. At itong sinasabi rito ay napakaganda, no? Tayo mga kapatid, biblical apostolate, biblical coordinators, o yung mga iba ritong nakikinig na may mga mission din sa simbahan, ito'y paanyaya sa atin ng Panginoon, no? Sinasabi sa atin ng Panginoon, meron pa akong mga katupa na wala pa rito. Kailangan natin silang dalin dito, no? Kaya nga ganun na lang yung pagsisikap natin, no? Na gawin yung ministry natin, abutin yung ibang tao na wala pa sa kawan, no? Para marinig din nila yung aking tinig, no? At maganda ito. Sabi ni Jesucristo, marinig yung tinig sapagkat yung tupa, kapag nakilala niya na yung tinig ng totoong pastol, susundan niya na yon. Pero ngayon, bakit itong mga taong ito wala pa rito sa kawan? Maaring hindi pa nila naririnig yung tinig ng pastol. Meron pa silang ibang tinig na pinapakinggan. No? Kaya nga mga kapatid, napakaganda, no, na meron tayong Biblical Spirituality Weekly. No? Meron pa tayong mga daily reflections tungkol sa Salmo. No? Makikita natin at marami tayong gagawin. Meron tayong Biblical Monthly Formation sa darating na Sabato para sanayin tayo doon sa tinig ng Panginoon. Dahil kapag sanay tayo sa tinig ng Panginoon, masasabi rin natin itong salita ng Panginoon sa ibang tao. Nung nandun nga ako sa Israel, ang kultura pala ron, sa isang baryo, isang bayan halimbawa, meron doon mga pastol, no? Iba sa iba't ibang pamilya. Pero pag ipapastol nila, dadalhin nila sa pastulan yung mga tupa, sama-sama sila. Halimbawa, sa isang pamilya, meron silang 500 tupa. Sa isang pamilya, 500 tupa. Sa isang pamilya, 500 tupa. Marami, siguro mga 2,000-3,000 tupa yung dadalhin nila sama-sama. Sa pastulan, halimbawa, sa bundok, maghihiwalay-hiwalay sila sa araw. Yung isa, kasama niya yung 500 tupa niya. Yung isa, yung 500 tupa niya. Pero sa gabi, dahil maraming tulisan at maraming mababangis na hayop, nagsasama-sama sila sa isang kampo. No, kaya nga yung mga pastol, strength in numbers, magkakasama sila. At yung mga tupa nila magkakasama rin. So nagkakahalo-halo sila sa gabi. Maganda, no? Nakita ko to. Sa umaga, tatayo yung mga pastol at
gagawa lang sila ng sounds, no? Sisipol, o kaya basta meron silang gagawing sounds. Alam nung mga tupa nila kung sino yung pastol nila, kaya magkakahalo-halo. 5,000 tupa, 3,000 tupa. Pero maghihiwa-hiwalay sila at susundan nila yung pastol nila dahil nakikilala nila yung sounds, yung boses. At ito yung sinasabi ng Panginoon. Kung nakikilala nila yung tinig ko, susunod sila sa akin. No? Ngayon, ang problema raw, yung tupa na naliligaw dahil hindi pa siya sanay sa tinig ng kanyang pastol. Kadalasan ito raw yung bata pang tupa. Hindi pa niya matagal kasama yung pastol, hindi niya pa kabisado yung tinig. No, kaya nga, minsan, napagkakamalan niya yung ibang pastol na ayun yung pastol niya dahil di niya kabisado yung kanyang tinig, kaya siya naliligaw. No? At ito raw mga kapatid ay para sa ating lahat. Minsan naliligaw tayo dahil napapakinggan natin yung tinig ng mundo o yung tinig ng henerasyon na ito na naglalayo sa atin sa Diyos dahil hindi pa tayo sanay sa tinig ng pastol. Kailangan nating manatili bata, mag-mature, lumago sa pananampalataya, no, para totoong manatili sa piling ng pastol. At kapag nanatili na tayo, alam natin yung tinig ng pastol, isang araw, no, kawan tayo ngayon, isang araw magiging pastol tayo. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, no? Priest, king, and prophets, no? Meron ngang isang icon, alam niyo yung icon, ito yung mga lumang larawan na ipininta ng mga monghe noong unang panahon pa tungkol sa Good Shepherd, no? Nakalong-kalong yung lost sheep sa kanyang balikat. Yung lost sheep merong benda sa mga tuhod. Nung ipinaliwanag nung monghe, bakit may benda? Ang ginagawa pala ng pastol kapag natagpuan niya yung tupang nawala, naligaw, dinidislocate niya yung mga tuhod. No? Bakit? Kasi pag na-dislocate yung mga tuhod ng tupa, hindi siya lakad ng malayo. Makakatayo siya, makakain, pero hindi niya kayang lumakad ng malayo. So, mga 6 na buwan siyang mananatili doon sa kawan dahil na-dislocate. At habang gumagaling yung dislocation niya, unti-unti siyang nasasanay sa tinig ng pastol. Minsan ganito raw tayo. Minsan napapalayo tayo dahil nakikinig tayo sa ibang tinig. Minsan kailangan daw tayo balian ng Diyos, tapikin. No, kaya kapag nakaupo tayo ron, walang magawa, walang lakas, unti-unti tayong masasanay sa tinig ng pastol. Okay? Ngayon, pagpapatuloy natin, no? Kaya nga mahalaga, no, na masanay tayo sa salita ng Diyos. No? Kaya ang maganda, meron tayong Biblical Spirituality Weekly, no, na unti-unti nakikita natin yung tinig ng Panginoon. No? Kaya nga pagkatapos noon, sinabi pa ni Jesucristo, "Therefore, my Father loves me because I lay down my life and I may take it again." Sabi nito ni Jesucristo, ibibigay ko yung buhay ko, pero kukunin ko ito uli. Anong ibig sabihin nito? Pinapatungkol na rito ni Jesucristo na mamamatay siya totoo bilang bayad sa mga naligaw na tupa, sa mga tupa na walang buhay. Ibibigay niya yung buhay niya, pero may kapangyarihan siyang bawiin ito. At ito yung pagkamatay niya sa krus at muling pagkabuhay. No, kaya nga itong ibanghelyong ito ay palaging nasa Easter season, panahon ng Pasko ng pagkabuhay, no? Dahil ito ay pastol na pumasok sa kamatayan para ilabas tayong mga patay sa kasalanan, palabas sa kamatayan dahil siya ay muling nabuhay. No? Kaya nga mga kapatid, marami pa tayong pwedeng sabihin, no? Pero tatapusin na natin ito dahil magbibigay tayo ng panahon, no, para sa pagbabahagi. No? Ngayon po, ang magbabahagi sa Biblical Spirituality palaging dalawa. No? Kaya anyayahan natin si Faith, no, sa kanyang pagbabahagi tungkol dito sa ating mabuting balita. Am I audible po? Yes. Okay. Thank you. Thank you sa meaningful reflection, Father Ado. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Princess Faith Discernito from San Rafael Parish, Balatondo. And ako po ay Youth Biblical Apostolate Coordinator sa aming parokya. Sa akin po is, kapag tayo po ba nakaka-encounter tayo ng bagong makikilalang tao, ay minsan or madalas po naiisip natin yung negative first impression natin sa tao. Pero kapag nakakasama natin siya araw-araw or nakakausap na natin siya araw-araw, di ba po parang
mas nakikilala natin siya, nakikilala natin yung personality niya. So, ganun din po ako sa Diyos. Nung 5 years old po ako noong first encounter ko with Jesus. And then, dahil nga po dun sa Sunday school namin, may mga catechists and mga sisters na pupunta sa parokya namin para mag-Bible story. So, bilang bata, parang nakatatak na sa akin na si Lord yung magiging guidance, ay mag-guide sa'yo sa lahat ng pagsubok na pagdaraanan mo sa buhay mo. So, nakatatak na po sa akin yun. And then, last year, 2023, January to 2023, parang ito po yung pagsubok na dumating sa buhay ko na talagang masasabi ko na nakikilala ako ng pastol ko. Kasi po, ito po yung 40 days nung lolo ko. Sa Cavite po kami nun. And then, nung pag-uwi namin, backride po ako ng papa ko. And then, that was the first time po na nakatuban ako na parang may masamang mangyayari sa amin. And then, may rosary po ako sa bulsa ko nun. Sabi ko, ipagdarasal ko tong kutob ko na to. And then, nung third mystery po, parang nag-daydream po ako na liwanag lang yung nakikita ko. And then, yung pray ko po nun is, guide me Lord, guide us Lord. And then, after nun, maingay na po yung paligid ko. Nagising po ako sa daydream ko na yon na nakahilatan na po pala ako sa kalsada. So, processing pa po sa akin yung nangyari. Yun pala, nabangga po kami ng tatay ko. Tapos, meron dong isang babae na sinasabi kung okay lang ba ako, kung kilala ko pa ba yung sarili ko, ganyan. And then, inisip ko nun yung si Papa kung nasan siya. So, parang ang dami pong miracle na nangyari sa akin nung time na yon. Kasi una po, nung time na yon, nung aksidente, sinabi po na nangingisay na daw po ako. Tapos ni-revive lang daw po ako ng tito ko. And then, yung pangalawang miracle po is, meron po dong bangin, malapit. Tapos muntikan na po ako dong mahulog. And then yung pangatlo po, yung rosary na hawak ko po, dahil malayo po yung natalsikan ko, nandun pa rin po sa kamay ko yung rosary. So parang dun ko na-realize na talagang kung nakikilala mo yung pastol, parang nakikilala ka rin niya. So dito po nakapag-antig ko sa akin sa gospel, kung paano nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. So grabe po yung parang, pag nandun ka sa mismong pastulan ng pastol, parang grabe yung treatment sa'yo na talagang kung ano man yung mangyari sa tupa, is gagawin lahat ng pastol para lang masave siya dun sa pagsubok sa malaking layon or tigre or asong gubat ng pagsubok kung nandun ka mismo sa iyong pastol. So, dun ko po na-realize na talagang mahal na mahal ako ng Diyos. And then, dun ko rin po napatatag yung pananampalataya ko na sinasabi din po dito sa gospel na mayroon akong ibang tupa na nawala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Papakinggan nilang aking tinig sa gayon. Magiging isa ang kawan at isa ang pastol. So, dahil nga po naramdaman ko yung love ni Lord sa akin, kinakailangan ko rin yung ibang naliligaw na tupa is kailangan ko din silang ibalik sa kanilang pastol na parang ako din po yung tutulungan ko po si Lord dahil naramdaman ko yung love niya sa akin. Mas ipaparamdam ko rin po sa iba na kailangan maramdaman din nila yung naramdamang pagmamahal ko sa Diyos. Yun lamang po. Salamat, Faith. Ngayon po, ibubukas natin yung pagbabahagi. Kung sino man sa inyo nais magbahagi, pwede po kayong mag-unmute at magbahagi po. Magpakilala po muna at kung anong parokya kayo. Si Sis Alice Castro, nabuksan yung kanya.
Sige po, pwede na po kayo magsalita. Mr. Alice. Parang hindi din po. Kaya meron pong iba sa atin. Wala pala. Opo. Wala po ba? Ayan. Sino? Si Ate Lynn po, Mateo. Si Ate Lynn. O, sige. Yes, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Napakaganda po ng ating topic, isang mabuting pastol. Malaki po ang magiging kaganapan natin dito bilang isang biblical apostolate na dalhin natin po ang salita ng Diyos sa bawat tahanan upang sa gayon po ay makilala rin po nila ang tinig ng mabuting pastol at makarinig din po ng tuluyan at hindi po sila tuluyang maligaw. Katulad po ng mga ginagawa po natin na pag-aakyat ng mga images at pag-Bible sharing sa bawat family. Isang gawain na rin marahil po ito ng isang mabuting pastol na ipinaparating natin at ipinapahatid po natin sa bawat pamilya po ang salita ng Diyos upang sa mga naliligaw at hindi pa nakakarinig ay makarinig upang tayo po ay maitipon sa isang kawan na makarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya magtulong-tulong po nawa tayo na magsikap na abutin natin ang mga kapitbahay at pamilya pa po na hindi pa po nakakapakinig din po ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Salamat po. Ngayon po, bilang summary ng ating mga pagninilay at sharing, tatawagin po natin si Sister Nery Bañez para sa summary ng gabing ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Mabuting gabi, mga kapatid. Napakaganda po ng ating gospel ngayon para sa Sunday. Ang mabuting pastol o ang Good Shepherd Sunday. Sa summary po ng ating na-discuss ngayong gabing ito, nalaman natin na si Kristo ay naging pastol din ng Israel. Tapos sinasabi niya yung relasyon ng pastol sa kanyang kawan. Siya rin si Kristo din ang patnubay at pagkasama natin ng mabuting pastol, pwede pa rin tayong magdiwang, no? Halimbawa, nagkaroon tayo ng problema or mga hindi magandang nangyari sa ating buhay, pwede pa rin tayong magdiwang habang kasama natin ang mabuting pastol. Makakapunta tayo rin sa luntiang pastulan. Sabi nga ng Panginoon, ako ang mabuting pastol, ibinibigay ko ang buhay para sa aking mga tupa, no? Ngayon, ikinumpare naman ito ni Father sa mga upahan. Itong mga upahan, hindi nila iniisip yung kanilang kawan. Iniisip lang nila yung mga benefits sila makukuha sa paggawa nila ng kanilang duty. So talagang wala silang concern sa kanilang kawan o sa mga tupa. Sinabi rin ni Father yung tungkol sa kay Propeta Ezekiel na ang pastol ng Israel ay hindi pinoprotektahan ng mga tupa, no? Pinababayaan lang nila. So, ang pastol din ay mag-aalaga sa bayan, no? Doon sa lumang tipan. Ito ay ang pagiging hari, pari at propeta. That is the priestly, priestly, kingly, and prophetic mission nating lahat. So, si Jesucristo ang ating mabuting pastol na bakit daw yung mga 'di ba yung mga walang concern sa mga pastol, bakit daw ganon? Kasi there is some emptiness in them. Merong kakulangan sa kanila. Ano yung walang yun? Ano ang nawala sa kanila? Yung relasyon nila sa ating Panginoon, na namatay ang relasyon nila sa Panginoon. Hindi na dumadaloy ang Panginoon sa buhay nila. Kaya parang void, wala. Iba na yung concern nila. Personal benefits na lang. Ang sabi pa rin natin, ang mabuting pastol ay kakilala niya ang kanyang mga tupa o ang kanyang kawan. So kapag kakilala mo ang iyong
pastol, syempre marinig mo lang ang boses, susunod ka na. Pagka ang pastol naman, isa-isa niyang kakilala yung kanyang mga pastol. Kaya kapag may naliligaw, ay mga tupa, kapag may naliligaw, alam niya, siya lang ang nakakaalam. Kasi meron silang relationship, yung pastol at saka yung kanyang mga tupa. Sabi nga ni Kristo, ako ang pastol at kakilala ko kayong lahat. Diba? Kilala tayong lahat ng Panginoon, kung ano man ang ating mga pagkukulang, ano man ang ating mga strength, alam niya yon. So, nasa sa atin yon kung ating maririnig yung kanyang panawagan sa atin. Ibinibigay ng Diyos ang buhay sa atin, lalo na pag tayo ay naliligaw. So, ang paanyaya ng Panginoon na makilala natin ang kanyang tinig. Kapag alam natin ang kanyang tinig, tayo ay makakasunod sa kanya. Sa mga naliligaw na tupa na hindi kapisado ang tinig ng pastol, sila ay talagang nawala na sa flow or sa ano ng Panginoon. So dapat tayong manatili sa tinig ng ating pastol. Okay. Yung kay Ate Faith naman, ng reflection niya, sabi niya, pag nakakasama natin ng tao, lalo natin itong nakikilala, tama di po ba? Pagka nakasama natin, kabisado na natin kung ano ang kanyang likes and dislikes. Ganon din ang Panginoon. Pag kilala natin ang Panginoon, alam natin kung ano ang hindi natin dapat gawin at dapat natin gawin. So, bilang mga Bible apostles, kailangan nating malaman kung ano yung dapat nating ibigay sa ating mga, halimbawa sa kasambahay, sa bahay natin at sa ating parokya. Kay Ate Lynn naman, sabi niya, dalhin ang Diyos sa ating tahanan. No? Hindi naman kailangan kung saan-saan natin ang Diyos ang mabuting balita, ano? Kahit sa tahanan lang, sa trabaho, sa mga katrabaho mo. So yun. So sabi nga ni Ate Lynn, magtulong-tulong tayo sa pag-reach out sa ating mga kapwa para makilala natin ang ating mabuting pastol. Yun lang po. Salamat. Salamat po, Sister Neri. Ngayon pupunta na tayo sa pananalangin. Bilang isang kawan, tayo po ay magtataas ng panalangin sa ating Panginoon. Kung sino man po yung mga nais magtaas ng panalangin, mag-unmute po kayo, banggitin nyo yung panalangin at lahat-lahat po tayo ay sabay-sabay natutugon. Ikaw po, Sister Selly. Itinataas po namin at ipinapanalangin po namin, Panginoon, ang pagpapala na pagkalooban mo po kami ng mabuting pastol na siyang magpapastol sa aming simbahan at sa aming komunidad, maging po sa aming pamilya po. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, aming mabuting pastol, kami ay lumalapit sa iyo at humihingi ng kalakasan upang aming madala sa iyong kawan ang mga hindi pa nakasama sa ikawan na ito ng iyong binuo, Panginoon. Bigyan mo kami ng gabay, lalo tigit ng lakas upang gawin ang misyon na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lord, we thank you for your special presence as we were reading your word and pondering on it in our hearts. We thank you for the opportunity to know your word and your ways better. Strengthen our will that we may put into practice what you have just revealed to us through the sacred scriptures. Lord, we would like to take this opportunity to lift up to you all our concerns, the sick, the elderly in our families, relatives and friends, the lost, the lonely and depressed, the weak, the poor and the less privileged, the prisoners and the victims of injustice. We also pray for our priests. May they remain faithful to your word. We pray for more priests and religious, more lay people to serve in your vineyard, to spread your good news. Amen.
Panginoon, dinggin mo ang aming Dinggin mo ang panalangin. panalangin. Ngayon, itaas natin ang ating mga panalangin sa Panginoon. Ganyan din yung mga naiwan sa ating mga kalooban sa panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Yan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ngayon, bago po ang pagbabasbas, meron tayong mga announcements. Yes po, magandang gabi po mga kapatid. It's a joy to be here with you sa ating pong Zoom meeting, especially because it's our Biblical Spirituality Weekly. At meron po tayo mga announcements po. This Saturday is our monthly meeting and formation face-to-face sa San Carlos Seminary. It will take place po sa Philosophy Classroom. It's called the Big Classroom sa Philosophy Department. So, hindi na po kailangan pumunta po kayo sa likod. Sa main building po yon, sa entrance po mismo ng San Carlos Seminary. So, kung may mga dala ng mga sasakyan, doon po kayo mag-park sa unahan. Hindi po kailangan pumunta sa likod o maglakad po sa likod. So, sa guard po kayo magtatanong kung ano po yung classroom po natin para sa ating meeting at formation. Remember po, ang call time po is 9 a.m. at hanggang po 12 noon lang po tayo. Pwede po kayo magdala ng inyong kanya-kanyang mga snacks, but the lunch will be provided. So don't worry about your lunch. Meron po tayo lunch po sa ating pong biblical formation at meeting po ng mga Bible Apostolate. Kung meron po mga hindi biblical coordinator o Bible coordinator ng inyong parokya, pwede naman mag-join. So, our formation is open po sa lahat. So, remember po, this Saturday, Kailan po ito? This will be held. Kailan ito? Saturday, April 20, 9 to 12 po. Okay po? Saturday, April 20. Opo. So, ganun din po. Morning to morning. Opo, sa umaga po. 9 a.m. to 12 noon po. Opo. So, meron po din tayong i-remind po sa inyo na iba-vlog po yung 3 araw ng July 19, 20, and 21 para sa ating pong annual biblical retreat po na magaganap po sa Antipolo. So, yun lang po mga kapatid. Kung meron po kayong mga concern, sana po yung mga a-attend na sa ating pong monthly meeting sa Saturday po sa San Carlos Seminary, pwede po ma-confirm po sa akin kung ilan po ating per parish para ihanda po namin po yung pagkain po. Yun lang po. Maraming salamat po. Sige, maraming salamat mga kapatid. Sa magkikita ko ulit tayo sa Sabado sa ating monthly biblical formation at sa susunod na Martes po para sa ating Biblical Spirituality Weekly. Yung annual biblical retreat po natin, ini-invite ko si Cardinal. Sana maging pumwede siya no, na para magmisa sa atin. No? Gumawa pa lang po ako ng sulat, so let us hope. No? Kung hindi naman, baka magpadala siya ng representative. Okay, yung annual retreat po, Biyernes ng gabi po ang simula, kaya pwede pa po kayong pumasok sa school o sa trabaho. Sa gabi po tayo magkikita ron hanggang Linggo ng lunchtime. Okay? Kaya paki-block na lang po yung date, yung ibang details i-announce namin sa mga darating na buwan. Ngayon, tanggapin po natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pagmamahal ng ating mabuting pastol. Salamat sa Diyos. Good evening. Thank you po, Father Ado. Good evening po. Salamat Thank you, Father Ado. Thank you, Sister Lizzie. Bye-bye.